Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Man with No Past, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa gitna ng digmaan, habang sinasalakay ng mga sundalong Aleman ang France. Ang mga lansangan ay puno ng takot at kaguluhan, habang ginagambala ng mga tropang Nazi ang mga lokal na mamamayan. Dahil sa mga potensyal na pag-aalsa ng mga natatakot na sibilyan, makikita ang isang desperado na residente na nagsusumamo sa mga sundalo para sa awa. Hindi kalayuan sa eksenang ito, natagpuan ng isang lalaking nagngangalang Ryder ang kanyang sarili sa gitna ng kaguluhan. Mabilis na tumaas ang tensyon, hanggang sa biglang nawala ang lahat. Goodbye, Ryder. Nagising si Ryder hindi sa isang larangan ng digmaan, kundi sa isang maliit na silid ng hotel sa isang hindi pamilyar na lungsod. Ang taon na ngayon ay 2024, at ang matinding pagkalito ay bumabalot sa kanya. Napag-alaman na panaginip lamang ang digmaan, ngunit may nararamdaman siyang kakaiba. Hindi maalala ni Ryder kung sino siya, ang kanyang sariling pagkakakilanlan ay nananatiling isang misteryo, at wala siyang alaala kung kailan o bakit siya nag-check-in sa hotel na ito. Ang tanging pag-aari na kanyang hawak ay isang salansan ng pera at isang baril. Ang kanyang mga probisyon para sa araw ay walang mga sagot, walang mga alaala, kundi isang nakakaligalig lamang ng kanyang pagkatao. Lumabas si Ryder sa hotel at gumagala sa mga lansangan ng lungsod. Habang sakay sa motorsiklo, nakita niya ang isang natatakot na batang babae na nakulong sa loob ng kotse. Ang imahe ay pumukaw ng isang bagay sa loob niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtaka si Ryder kung ito ay isang parte ng kanyang nakaraan, marahil ay isang alaala na nasaksihan ng kanyang kabataan sa isang aksidente. Bago niya ito maintindihan, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na bar na pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Shelly, balak bumili ng kape at almusal. Natigilan si Ryder nang makilala agad siya ni Shelly, bilang isang outsider ng lungsod. Napag-alaman na nakatira si Shelly kasama ang kanyang apo na si Morgan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling pinagmasdan ni Ryder ang dalaga, siya ay tinamaan ng isang parte ng pagiging pamilyar sa kanyang panaginip. May isang batang babae na walang takot sa mga Nazi at ang kanyang mukha ay kapareho ng mukha ni Morgan, ngunit mabilis itong pinawi ni Ryder, iniisip na isa lamang itong pagkakataon. Di nagtagal, may tatlong lalaki na pumasok sa bar at humingi ng kanilang karaniwang buwis. Kabilang sa kanila si Jack at sa sandaling makita siya ni Ryder, nanlamig ang kanyang dugo. Si Jack ay isa pang mukha na nakikita niya sa kanyang panaginip. Ang pagkakahawig ay masyadong perpekto upang maging isang pagkakataon lamang. Bilang resulta, nagsimulang maghinala si Ryder na ang kanyang mga pangitain ay higit pa sa mga random na parte ng kanyang imahinasyon. Who's this? My name's Ryder. Let's go. Pagkaalis ni Jack at ng kanyang mga tauhan, nakita ni Ryder sa isang headline ng pahayagan ang tungkol sa nawawalang batang babae. Ang pangitain niya kanina ay nag-flash sa kanyang isipan, na nagudyok sa kanya na tanungin si Shelly kung may isang bata na naaksidente kamakailan sa malapit. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Shelly na walang ganoong trahedya na nangyari sa lugar. Nawalan ng gana at bigo, tinapos ni Ryder ang kanyang almusal at umalis ng bar nang hindi nagsasalita. Sa labas, tila hinihila siya ng tadhana pabalik kay Jack, na mukhang nagalit sa kawalan ng takot ni Ryder. How do I know you? Now that's funny. I was gonna ask you the same thing. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating ang isang pulis na nagngangalang Timmons sa tamang oras, at pinilit si Jack at ang kanyang mga tauhan na umatras. Bagamat sa una ay naghinala siya kay Timmons, mabilis na napagtanto ni Ryder na ang opisyal ay hindi isa sa mga tauhan ni Jack. Sa halip, tingin ni Timmons kay Ryder ay isang kahina-hinalang bagong salta sa lungsod. Let me see some ID. Sa kabutihang palad, sina Shelly at Morgan ay tumulong kay Ryder upang kumbinsihin si Timmons na hindi siya isang banta.
Sa hindi inaasahang pagkakataon ng kabaitan, inalok ni Shelley si Ryder ng isang lugar upang manatili sa lumang silid ng kanyang apo, mula noong siya ay nasa kolehiyo. Inalok pa siya ni Morgan ng may diskwentong renta, sa ilalim ng isang kondisyon na dapat tumulong si Ryder sa bar bilang kapalit. Sa sandaling pumayag si Ryder, hindi niya napigilan ang kanyang pagtatanong tungkol kay Jack. Ipinaliwanag ni Morgan na si Jack ay isang enforcer na nagtatrabaho para sa isang negosyanteng nagngangalang Paul Sanborn. Nabunyag na si Paul ang may-ari ng Sanborn, isang kumpanya na sikat sa lungsod sa loob ng maraming taon. Bawat buwan, nangongolekta si Paul ng buwis mula sa mga residente, sa ilalim ng pagkukunwari na charity. Tila mayroon siyang ambisyon na baguhin ang lungsod na naglalayon ng kaunlaran. Gayunpaman, nag-alinlangan si Paul dahil ang pagpapatupad ng proyektong ito ay nangangahulugan ng pagpapaalis sa maraming mahihirap na residente ng lungsod. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, tiniyak ng isang kilalang architect na nagngangalang Soch kay Paul na ang proyekto ay para sa kapakinabangan ng mga tao. Hindi mapakali si Ryder dahil lumilitaw din si Paul sa kanyang paulit-ulit na bangungot. Sa pagkakataong ito, nakikita ni Ryder ang isang eksena mula sa sinaunang Roma, kung saan nagsilbi si Paul bilang isang judge, at hinatulan si Morgan ng bitay. Sa panahong iyon, nakiusap si Morgan sa kanyang kawalang kasalanan na nagsasabing siya ay maling inakusahan. Kasabay nito, sinubukan ni Soch na laging nasa tabi ni Paul, at naniniwala na makatarungan ang kanyang desisyon. Nag-alinlangan si Paul at ipinaubaya ang desisyon sa mga taong nagtitipon. Kung may handang ipagtanggol si Morgan, maliligtas siya sa bitay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Ryder sa pangitaing iyon ay sumulong bilang isang tagapagtanggol, sa pamamagitan ng mga nakakagambalang mga sulyap na ito sa kanyang mga panaginip. Naunawaan ni Ryder na nagtataglay siya ng kakaibang kakayahan, ang kapangyarihang makita ang nakaraan at ang hinaharap. Ang kanyang mga panaginip ay hindi lamang mga ilusyon, kundi ang kanyang pag-iral sa iba't ibang mga buhay anuman ang panahon, ay nakatakda na siya ay makakatagpo ng parehong mga tao ng paulit-ulit. Samantala, sa impluwensya ni Soch, inayos ni Paul ang isang pulong sa isang council member na nagngangalang Roger noong hapong iyon. Humingi siya ng pahintulot ni Roger na magpatuloy sa proyekto ng lungsod. Gayunpaman, si Roger na kilala sa kanyang integridad at kayamanan, ay matatag na tinanggihan ang panukala. Si Paul ay hindi kinabahan dahil alam niyang hindi tatanggap ng suhol si Roger. Desperado na bumaling si Paul kay Soch, na nagmungkahi ng isang mas mapanlinlang na diskarte sa pagkuha ng isang bagay na mahalaga kay Roger. Kinagabihan, binisita ni Paul ang iminungkahing lugar ng proyekto. Nang makita niya ang maraming bata na nakatira sa lugar ay nag-alinlangan siya, ngunit nakagawa na si Jack ng walang awa na plano ng gabing iyon. Sinadya niyang sirain si Roger sa pamamagitan ng pagkidnap sa kanyang pinakamamahal na anak. Samantala, lalong naghinala si Timmons sa tunay na pagkakakilanlan ni Ryder. Sa pagkukunwari na dumaan sa bar ni Shelley para uminom, palihim niyang kinuha ang ginamit na bote ni Ryder. Plano niyang magsagawa ng fingerprint test, para matuklasan ang katotohanan tungkol sa misteryosong bagong salta sa lugar. Si Ryder ng gabing iyon, ay muling nakaranas ng isang pangitain sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, itinakda sa 15th century England. Muli, siya ay isang estranghero sa isang bagong lupain, at si Morgan ay lumitaw bilang isang hamak na manggagawa sa bakery. Naroon din si Paul, sa pagkakataong ito bilang isang malupit na pinuno na humihingi ng buwis mula kay Morgan. Kung hindi siya magbabayad, ang kanyang bakery ay kukunin. Nang malapit ng kumilos si Paul, isang babae ang namagitan na nagsusumamo sa kanya na itigil ang kanyang mga pagbabanta. This is wrong, what you're doing. With respect, my lord, a precedent must be set. It's never too late to do the right thing. Nang umagang iyon, nagpa siya si Ryder na bisitahin ang opisina ni Timmons. Pinagmumultuhan ng kanyang mga panaginip, ang kanyang layunin ay magtanong tungkol sa kaso ng nawawalang bata na nabasa niya sa pahayagan. Gayunpaman,
hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang kaso ay nalutas na at ang bata ay natagpuan. Kasabay nito, napansin ni Ryder na nag-imbestiga si Timmons kay Paul. Bago pa siya makapagtanong, binalaan siya ni Timmons na layuan si Paul, at iginiit nito na ang sinumang masangkot sa kanya ay tiyak na magkakaroon din ng problema. Noong gabing iyon, hindi inaasahang nilapitan ni Soch si Ryder, at binigay sa kanya ang isang business card na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang architect, ngunit sigurado si Ryder na nakita niya si Soch sa kanyang panaginip. Bagamat tumanggi si Soch na kilalanin ito, alam niya ang mga bangungot na nararanasan ni Ryder. I'm an architect. I know. You're the one who called me last night. Yes, I did. How'd you find me? Who are you? I suppose I'm a motivational speaker. Precedent must be set. I find that a good threat motivates people. It's not possible. Hindi nagtagal, dumating si Morgan sa bar at tahimik na umalis si Soch. Maya-maya, muling nakita ni Ryder ang mga parte ng nakaraan ni Morgan. Sa pagkakataong ito ay noong 1400, kung saan itinaboy siya ng mga tauhan ni Paul, at tulad ng dati, lumabas si Ryder upang ipagtanggol siya. Gayunpaman, masyadong mabilis na naglaho ang mga pangitain. Bahagya niyang napansin na nagsara na ang bar ni Shelly, at umalis na ang lahat maliban kay Shelly mismo. Nang mapansin ang magulo na kalagayan ni Ryder, nabahala si Shelly. Mukha siyang lalaking naaanod na hindi sigurado sa kanyang dinadaanan. Sa kagustuhang tumulong, dinala niya si Ryder sa isang simbahan, kung saan nakilala nila ang isang babae na nagngangalang Mrs. Mush. Sa kanilang pagdating, magiliw na sinalubong ni Mush si Ryder. Ibinahagi niya na iilan lang ang naghahanap sa kanya, ngunit ang mga gumawa nito ay tiyak na mga espesyal. Sa sandaling iyon, nagbigay siya kay Ryder ng ilang payo na kung minsan ay kailangan niyang tanggapin ang kapalaran, kaysa palaging tinatanong ang lahat. Bago pa makapagtanong si Ryder, biglang nawala si Mush. Sa labas, naghihintay sa kanya si Shelly at mula sa kanilang pag-uusap, sa wakas ay naunawaan ni Ryder na may kakayahan siyang makakita ng mga multo. Ito ay isang regalo na taglay din ni Shelly. Kinabukasan, nakatanggap si Ryder ng hindi inaasahang tawag sa telepono mula kay Jack na nag-alok sa kanya ng trabaho. Ang gawain ay maging bahagi ng pakana ni Paul na agawin ang anak ni Roger. Gayunpaman, nag-alinlangan si Paul kung mapagkakatiwalaan si Ryder dahil siya ay isang outsider, ngunit tiniyak ni Soch kay Paul na walang ibang mas nababagay sa trabaho. Sa mismong sandaling iyon, makikita si Roger sa telebisyon na nakatayo sa harap ng karamihan ng mga mamamahayag, na may hindi natitinag na pagtitiwala. Ipinahayag niya ang kanyang matatag na pagsalungat sa proyekto ni Paul, at nilinaw na hindi niya ito papayagan. Kinutsapan niya si Paul at sinabing wala itong magagawa na makapagpabago ng kanyang isip. Ang pahayag ay tumama ng matindi at si Paul ay halatang nagagalit. Nang hapong iyon, tinipon ni Jack ang kanyang buong koponan para talakayin ang misyon. Dumating si Ryder na nagpasya na tanggapin ang alok ni Jack. Nang nagtipon na ang lahat, ipinaliwanag ni Jack ang plano ng pagkidnap sa anak ni Roger na nagngangalang Annie. Target's name is Annie Hammond. Sa sandaling marinig ito ni Ryder, nagkaroon siya ng isang pangitain ng isang natatakot na babae. Pagkatapos ay idinetalya ni Jack kung paano nila harangan ang ilang mga kalsada, at pipilitin ang sasakyan ni Annie patungo sa itinalagang lokasyon. Magbibigay si Jack ng mga baril sa lahat ng miyembro ng koponan, dahil si Annie ay binabantayan ng 2 armadong gwardya. Ang plano ay nakatakdang maganap kinabukasan ng hapon, pagkatapos ng ballet class ni Annie. Matapos magbigay ng mga tagubilin si Jack, bumalik si Ryder sa bahay at muling maranasan ang isang pangitain mula sa nakaraan. Sa pagkakataong ito ay nakita niya na ang krimen ay naimpluwensyahan ng walang iba kundi si Soch. Sa panahon ng digmaan laban sa hukbong Nazi, tinulak ni Soch si Paul na isang general sa panahong iyon,
patungo sa walang ingat na mga aksyon. Sa gulat ni Ryder, muling nagpakita si Soch sa kanyang harapan, at sinubukan na hikayatin siya na muling humawak ng armas, iginiit na ito ang kanyang tunay na tungkulin sa pag-iral niya sa iba't ibang panahon. Dahil dito, alam ni Soch na si Ryder ay isang taong hindi makakahanap ng tunay na pag-ibig. Kumbinsido si Soch na sa kasalukuyan, nananatiling mag-isa si Ryder. Kinagabihan, bumalik si Ryder sa bar ni Shelly at nakatagpo si Morgan. Ito ay isang mapalad na pagkakataon dahil si Shelly ay nasa labas kasama ang kanyang mga kaibigan, na naiwan lamang si Morgan upang mag-asikaso sa bar. Sa sandaling iyon, ayaw maniwala ni Ryder sa mga sinabi ni Soch dahil simula nang makilala niya si Morgan, nahulog na ang kanyang loob sa dalaga. Ang kanilang paulit-ulit na pagkikita sa iba't ibang pagkakataon, ay nagpatibay lamang sa kanyang paniniwala na sila ay nakatakdang magbahagi ng kwento ng pag-ibig. Gayunpaman, ang pag-iisip ni Ryder ay biglang naputol ng isang tawag sa telepono mula kay Timmons. Nang magkita sila, isiniwalat ni Timmons na natapos na niya ang kanyang pagsisiyasat kay Ryder, ngunit hindi niya mahanap ang anumang bakas ng kanyang pagkakakilanlan. Batay sa ebidensya, naghinala si Timmons na si Ryder ay isang dating sundalo ng Special Forces na nabura mula sa mga official record, pagkatapos ng isang classified mission na posibleng nag-iwan sa kanya na may amnesia. Dahil alam niyang hindi ordinaryong tao si Ryder, mahigpit siyang binalaan ni Timmons na layuan si Paul at ang grupo nito. Gayunpaman, sa halip na magpasalamat, si Ryder ay nagalit sa pakiramdam na pinasok ni Timmons ang kanyang privacy. Kinaumagahan, umalis si Morgan para magtrabaho bilang abogado, ngunit napansin ni Shelly ang kanyang nagniningning na ekspresyon. Dahil dito, mabilis na napagtanto ni Shelly na nahulog ang loob ng kanyang apo kay Ryder. Ngunit sa kabila ng kaligayahan ni Morgan, si Shelly ay nanatiling malalim na nababagabag. Alam niya na si Ryder ay nagtataglay ng isang pambihira at hindi pangkaraniwang regalo, ngunit natatakot siya sa pakikipagtagpo ni Ryder kay Soch. Isa pa, kapag binasa ang pangalan ni Soch sa kabaligtaran, ito ay chaos, na nangangahulugan ng kaguluhan at pagkawasak. Ang paghahayag na iyon ay nagdulot kay Ryder na hindi mapalagay. Determinado siyang protektahan sina Shelly at Morgan mula sa pagkaladkad sa kanyang mga problema, nagpasya siyang ilayo ang kanyang sarili sa kanila. Samantala, nakipagpulong si Morgan kay Roger pagkatapos makatanggap ng mga ulat na si Paul ay nagpapatuloy sa kanyang proyekto, upang wasakin ang mga bahay ng mahihirap na residente. Gayunpaman, mahinahon na tiniyak ni Roger sa kanya na ang gayong hakbang ay magiging imposible kung wala ang kanyang pag-aproba. Sa ibang lugar, nakipagbuno si Paul sa pagdududa sa kanyang mga desisyon. Nagkataon na nakatagpo siya ng isang liham na nagsasabing, hindi pa huli ang lahat para magsisi. You mustn't do this. I fear for your soul. It's never too late to do the right thing. It's never too late to do the right thing. Ang mga salita ay sumasalamin sa mga sinabi ng isang babae na lumitaw sa kanyang nakaraan, na napagtanto niyang walang iba kundi si Shelly. Ito ay naging malinaw na si Shelly ay muling nagkatawang tao, na may isang natatanging misyon na gabayan si Paul mula sa pagkawasak. Sa kasamaang palad, ang plano ng pagkidnap ay nanatiling kumikilos. Nang gabing iyon, nagtitipon sina Ryder at ang kanyang koponan sa isang bodega na napapaligiran ng mga baril. Dumating si Paul na sinubukang ihinto ang operasyon, ngunit sa kanyang pagkabigla, walang nakikinig sa kanyang mga utos. Si Jack na isa sa mga tauhan ni Paul ay nagtraidor sa kanya, at ngayon ay nangako ng katapatan kay Soch. Makalipas ang ilang sandali, ang plano ay itinakda ng eksakto. At least she tried. Ciao, ciao, Paul. Habang sinusundo si Annie ng kanyang mga personal na gwardya, sinundan ng mga tauhan ni Jack ang kanyang sasakyan. Kasabay nito, nakahanda si Ryder at ang iba pa sa lugar ng pananambang na may hawak na mga armas. Maya-maya ay napansin ng mga gwardya na sinusundan sila, ngunit huli na para tumakas. Napilitang huminto ang kanilang sasakyan sa itinakdang lokasyon, at agad silang hinarap ni Ryder at ng kanyang mga armadong kasama. Gayunpaman, iginiit ni Jack na walang masamang mangyayari kay Annie, dahil isa lamang siyang banta laban kay Roger. Maya-maya lang, dumating si Paul at inutusan si Annie na tumakas.
Ang kanyang biglaang pagdating ay nakagambala sa maingat na inilatag na plano ni Jack, na ikinagalit niya ng husto. Isang matinding labanan ang sumiklab. Si Ryder na pumanig kay Paul ay nakakuha ng upper hand at sa huli ay binaril si Jack. Habang naghihingalo si Jack, napagtanto niya na sa mga nakaraang buhay, sila ni Ryder ay palaging nakakulong sa walang humpay na pakikibaka. Dahil patay na si Jack, naunawaan ni Ryder na si Soch ang tunay na utak ng kaguluhan. Namanipula ni Soch ang hindi mabilang na mga individual, at ngayon ay nakikita si Ryder bilang isang banta. Gusto ni Soch na patayin si Ryder, ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, naunang patayin ni Paul si Soch. Sa wakas, pinili ni Paul ang landas ng pagtubos. Nang natapos ang alikabok, napagtanto ni Ryder ang sarili niyang malubhang na pinsala. Dumating si Timmons na ipinatawag ni Paul, ngunit si Paul ang nasa mas malalang kondisyon at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Kaagad na dumating ang mga emergency responder kasama si Morgan, na sumugod sa tabi ni Ryder. Sa sandaling iyon, si Ryder ay nakakita ng mga pangitain ng mga trahedya ng pagtatagpo nila ni Morgan sa maraming buhay. Sa kabila ng lahat, walang pinagsisisihan si Ryder tungkol sa kanyang mga pinili, palaging sulit ang pagprotekta niya kay Morgan. Ang kanilang pag-iibigan bagamat na markahan ng pagdurusa, ay ang isa sa mga nagpapatuloy sa lahat ng pagkakataon. Ngunit ang labanan ay hindi pa natatapos. Bagaman natalo, si Soch ay hindi tunay na nawala, at ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng isang bagong pamamaraan ng krimen sa susunod na buhay. Kinabukasan, nagising si Ryder na ganap ng gumaling. Pumunta siya sa simbahan kung saan siya muling tinanggap ni Mush. Noong una, inakala niya na ito ay isa pagtatagpo na dulot ng kanyang kakayahang makakita ng mga espiritu, ngunit inihayag ni Mush ang katotohanan. Wala na si Ryder sa mga nabubuhay, tumawid na siya sa kabilang buhay katulad niya. Noon lang napagtanto ni Ryder na nasaksihan niya ang sarili niyang libing sa loob ng simbahan. Si Morgan at Shelley ay magkasamang nakatayo na nag-alok ng kanilang huling paggalang, bago inilatag ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, naging malinaw na ang lahat. Naunawaan ni Ryder kung bakit paulit-ulit siyang muling nagkatawang tao, dahil ang kanyang mga nakaraang buhay ay may hindi natatapos na mga gawain. Ngunit ngayon ay ginamit ni Ryder ang kanyang pag-iral upang protektahan ang mga mahal niya sa buhay, at nadama niya ang kapayapaan sa pagsasakatuparan na iyon. Dahil dito, pinili ni Ryder na magpatuloy sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.